Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, quick live lang po tayo. Pasensya, hindi tayo naka-announce sa ating naka-announce sa ating ating channel. And then may isi-share ako sa inyo. Ang ganda po nito. Ito po ay galing sa libro ni Father Gabriel Amart, mga kapatid. Si Vic Sazor nanood sa atin, si Melwida Lahir is watching. Sila yung nangunguna na 5 minutes lang tayo magla-live, no? Si Marge Salarda. Ngayon mga kapatid, ito po, having a certain that a person may be experiencing the effects of an evil spell, yung mga curses, yung mga kulam, yung mga barang, totoo po yun. The church employs a specific instrument to combat it. So mga evil spells, marami ng mga pasyente natin na hindi ma-diagnose ng doktor. Yan po ay katulad, yan po ay example sa evil spells. At ano ba yung ano ba yung isa sa mga panglaban natin? Okay? Sabi ni Father Gabriel Amart, the church employs a specific instrument to combat it. The exorcism. So malinaw ha, hindi lang po yun sa mga possess. Pwede natin ma-share itong ministry of exorcism or deliverance sa mga kapatid natin. Yung mga sakit na hindi mo maintindihan, pwede po. Hindi lang po sa mga possess. Okay? Alinaw na, sino nagsabi nito? Si Father Sikea, si Father Gabriel Amart po. Sabi niya, during the rite of the devil is ordered in the name of Jesus to abandon his influence of the body of the person. In the case of local exorcism, that is, an exorcism made on a locality, the spirit is ordered to suspend. The spirit is ordered to suspend its evil influence on the person or on the place. It is Holy Spirit always. It is, however, always the Holy Spirit who liberates, not the exorcist, not the priest, not the deliverance minister, but the Holy Spirit liberates. Okay? It is important to note that exorcism is included among sacramentals. So, itong exorcism or deliverance prayer, mga na blessed na tubig is sacramentals, no? Sacramentals, which according to the Catechism are sacred signs which bear resemblance of the sacraments. They signify effects, particularly of spiritual nature, which are obtained through the intercession of the church, by which men are disposed to receive the chief effects of the sacraments. On various occasions in life are rendered holy. Babasa natin yan sa Catechism number 1667.
7. They are, in effect, spiritual aids. Similar to but not as strong as the 7 sacraments. And almost extensions of them. Oh, extension pala ito. Oh, malinaw na malinaw, no? yan din ang lagi kong hina-highlight. Matawag natin si Father Enrico, pero sasagutin natin mamaya after sa ano. Other than exorcism, sacramentals include blessings, prayers, blessed and exorcised water, salt, and oil, the sign of the cross, sacred images, and many other blessed objects. Returning to exorcism, the only one authorized to perform an exorcism is the exorcist. Wala na pong iba. Yung exorcist lang po yung makaperform ng exorcism. At dapat pari po yan, a priest delegated by the bishop of the locality who possesses the divine mandate, the power to cast out demons, and as such, is a principal exorcist of his diocese, yung obispo po. Okay. So, balik muna tayo sa sacramentals. Sabi dito, for divine worship and the discipline of the sacraments, November 22, 1999. Adds further clarification. Thus, for well-disposed members of the faithful, the liturgy of sacraments and sacramentals sanctifies almost every event of their lives. No? Dalawa po ang makasanctifies natin yung sacraments and sacramentals. In every event of their lives, they are given access to the stream of divine grace which flows from the paschal mystery of the passion, death, and resurrection of Christ, the fountain from which all sacraments and sacramentals draw their power. So, saan? Galing sa ating Panginoong Jesucristo. There is hardly any proper use of material things which cannot thus be directed towards the sanctification of men and the praise of God. So, yan po ang highlight natin sa sacraments and sacramentals po. Okay? So, yan lang sa po muna dahil pupunta na ako sa office natin. At pasalamat tayo sa star senders natin ngayon. Walang absent ito. Si Sir Gina Guevara. Konting greeting. Si Mercy Arda. Hello, Father. Musta, miss you. Aming kanunay. O salamat sa kanunay pagpaambit sa pulong sa Ginoo. God bless you always. At makinig kayo mamaya dahil ang ganda ng isi-share ko sa inyo. Galing din dito. No? Pero yung Cajolia, the satanic queen, isi-share ko sa inyo mamaya. No? To be continued po, putulin na natin. So part 2 pa tayo, at punta tayo sa part 3, abot pa tayo ng part 10 niya. Di ba, ang taas ng kanyang storya. Gambuwa, Bibi, hello, Father. Padayon sa imong kabuutan, God bless. Ampo kanuna igsuon. Si Femi Tablo Magallanes, thank you, Father, God bless. Si Norlets, mayong udto, Father, mayong udto pod. So, God bless ha. Pupunta na kami sa office natin. Fighty Maria, tatak FD with a humble heart po. At merong additional generous natin ngayon, si Hilil Larida Dakal. Nagpadala sa atin ng 94 stars. Salamat po. At patapusin natin sa isang panalangin po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. It was the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, may nagdagdag na mga generous star senders natin sa live natin. Si Gina Guevara, additional 100 stars. Amping Father. At si Janine GDP, madala na 50 stars. So, Fighty Maria, tatak FD with a humble heart po. God bless.
Hello, maayong palis. Isa may kinalayuan ninyo. Amo, asa man? Sugbo. Leyte. Asa mas Mindanao? Ha? Iligan. Sus, layo po. Claveria, asa na? Claveria, bukit na? Asa, Cagayan? Ano Cagayan, no? Usamis. Tagum. Wow. Tandag. Asa na? Ulit ang Sambuanga, Sibugay. Sus, layo ah. Ano saan mo na ambot? New Bataan. New Bataan sa Tagum? Butuan? Sa Mindanao din sa Mindanao karon. Napoy gigag Canada. So ako sa basahon ni Ebanghelyo ron ha? Anindog ta? Ang Ginoo minaaka ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Sa Jesus mingon ngadto sa katawhan, may tabo pagod nga may tao nga magdagkot og suka aron lamang taguan sa ilalom sa gantangan. O sa ilalom sa katre, dili ba iya kining ibutang sa tungtunganan. Walay tinaguan nga dili mabutya. Walay gililo nga dili madayag. Kung doon na kamoy dalungdan, pamati kamo. Sa Jesus bingon, usab kanila, matngunin ninyo nga ang inyong madungog, ang mga lagda nga inyong gamiton sa paghukom sa uban. Gamiton usab sa Dios sa paghukom kaninyo, apan labi pang kahigpit. Ang tao nga may iya ng daan hatagan pagayon. Apan ang walay iya, bisan ang jutay nga naa kaniya kuhaon pa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Please be seated. Magandang hapon sa ating lahat. No? God is good. Panito na lagi mo? Hallelujah man. No. All the time. Pinaraan yun. Kami yung God is good. Grabe. All the time. Balik na ba? God is good. All the time. Meron akong binabasa. Galing ito kay Father Gabriel Amart. An exorcist explains the demonic. So, sino ba yan? Si Father Gabriel Amart, Chief Exorcist of Vatican. Hindi siya ordinaryo na pari. No? Siya talaga yung Chief Exorcist sa Vatican. So, ito yung isi-share ko sa inyo, yung sinasabi niya. Na ma-inspire po kayo. Okay? Ready na kayo? Totoo? Hindi mo gumahay karong hapuna. Amen? Atong pakpakan ng tanan, nangyari niyo karon. Nalipay ba mo rong hapuna? Ito bukas, wala tayong open. Bakit? Dahil culmination sa Bible Month. So, alas 12, may misa ako sa cathedral. And then, after that, motorcade para sa dialogue sa pagtuo with different pastors. No? Doon sa City Square sa Tagbilaran. No? Ang misa bukas, alas 12, 12 noon. And after that, mag-motorcade kami papunta sa City Square. Merong mga dalang mga verses, Bible verses, to promote the Word of God. So, kaya close ngayon to highlight the importance of the event, which is focusing the Word of God, enthronement of the Word of God, na kailangan na ma-intro natin ang salita ng Diyos. Saan? Sa ating bahay. Saan particular sa bahay natin? Sa ating altar. Wala ka namang altar. Dapat maggawa tayo ng altar. Andon sa ating altar, ilagay natin ang salita ng Diyos. At hindi lang natin ilagay, ating babasahin. Kaya nga, binabasa ko. Every time, before ko magsimula, babasahin ko yung salita ng Diyos. Then, ang salita ng Diyos ay magbigay sa atin ng buhay.
magbigay sa atin ng pag-asa. Wala nang iba pa. Wala ka na ba ng presyo ng ating kaaway? Continue to contemplate and meditate the Word of God. Sabi niya, mawala yung kalangitan, pero yung salita ko ay hindi mawawala. Magunaw ang lahat. Pero, isa lang ang hindi mawawala, yung salita ko. Kung saan nyo linagay yung Biblia ninyo? Sa suok ka din. Maho na ng uk ng I hope we give honor and veneration to the Word of God. Sa lahat ng mga aklat, yan lang po ang Biblia. Ang dineclare ng simbahan na salita ng ating Panginoon. No? At sana yung mga cellphone ninyo, meron ng apps ng Bible. Sana meron na. Huwag niyong ipahintulot na hindi kayo makabasa sa salita ng Diyos na lulubog na ang araw. Kung may problema ka, continue to contemplate His words. For example, sa salita niya ngayon, dapat yung mga liwanag natin, kung magdagkot suga, na di magdagkot suga na iyang taguan sa ilawom sa katre, no? Ilagay niya yan sa lagayan and then maraming maka-enjoy sa liwanag. Ganun din. No? Tayo, yung mga talent natin, yung mga potentials natin, ibigay natin sa Diyos, ialay natin sa Diyos para marami ang ma-inspire. Okay, palayo kayo, nakakilala tayo through social media, di ba? Using Facebook, using internet, using YouTube. No? Sabi ni Kristo, makagawa kayo higit sa aking ginagawa. So, ang tanong ko, makalamang pa ba tayo kay Kristo? Hindi na. Pero sinabi niya yan eh. Makagawa kayo higit pa sa aking ginagawa. Ngayon, wala pang internet ng una. Ngayon, meron na. Kahit nandito lang ako sa Bohol. Umaabot na ako. May nagpa-picture sa akin kanina from Canada. Father, dadalhin kita doon. Auntie ng classmate ko na pari sa Diocese of Talipon. Sabi ko, makinig muna kayo. Father, may alas 4 na misa na mag-attend kami kay Bishop Abed. Sige. So, inuuna ko na, binibless ko na lang. So, mamaya, ayong lahat na nandito ay bibigyan ng prayer of liberation kayo lahat. May team tayo na magsagawan yan. And then, kung mag-react kayo, magkita tayo sa sunod na araw. Dahil bibigyan ka ng diagnostic interview, and then counseling. Kung may hinaharas ka, o hinaharas ka ng kaaway natin, huwag kang magmadali. Dahil matagal na po yan. Meron akong exercise mamaya, 3 or 4 dito. And then lalabas ako mamaya after sa prayer of liberation sa inyong lahat. Nang umpisal na kayo. I hope you will enjoy the plenary indulgence given by the Lord to us, the Holy Doer. At tingnan nyo yung talk ko sa homily ko sa Santo Niño, Cebu. Ina-highlight ko po yung plenary indulgence. At maraming Katoliko hindi alam yan. Yan yung mga Katoliko, inosente. Ano yung mga Katoliko? Not ignorante. Because we never ignore the truth. We don't know the truth. Yung ignorante, they ignore the truth. They reject the truth. Sino yun? Yung alam nila yung katotohanan, but they ignore it. Yun po ang ignorante. Ang Katoliko, hindi ignorante. Inosente. Bakit hindi niya alam? Bakit hindi niyo alam? Hindi tinuro ng pare. At tinuro yan ng simbahan. It is official teachings of the church. Natutuwa ba kayo ngayon? Kapag malaman nyo yung doctrine about indulgence, dudubli yung sakripisyo ninyo. Dudubli yung kabutihan ninyo. Dudubli yung pag-aalay ninyo sa sarili nyo sa Panginoon. At a lot of people will enjoy the life because of it. Amen? Ready na kayo? Yan po ang Ebanghelyo. No? Huwag mong itago yung potentials mo. Huwag kang mahiya. Develop your potentials. Develop your gifts. Develop your talents. No?
Yan ang kinakailangan natin. Huwag kang mahiya. No? Wala ka namang hiya. Amen? So ngayon, lalo ma-inspire kayo sa sinasabi ni Father Gabriel Amor. At alam nyo, lagi akong meron akong binabasa na series ngayon about ni Julia, the Satanic Queen. Series po yan, mataas yung kanyang storya. The Satanic Queen. Iba yung kapangyarihan niya. No? Sinasamba niya ang demonyo. No? Grabe yung kapangyarihan niya. No? So, part 2 na ako. No? Baka mamayang gabi may part 3 na. Teleserye. No? Ang probinsyano lang ba? Ang may teleserye. No? Ayun din. So, every now and then, i-insert ko lang yung mga nabasa ko. Pero patuloy natin. From part 1, part 2 na ako. So, nga part 10 po yan. No? Ang taas ng storya ng buhay niya. Ang nagsulat niya ni si Dr. Richard Gallagher. No? I enjoy reading and I enjoy sharing what I read. Bakit? Dalawak yung kaalaman natin patungkol dito. Dahil nawala na po ito eh. Yung mga kababalaghan ay maparinggan lang natin sa mga albularyo. Yung pareo lang ginagawa. Misa lang. Yan lang, misa. Meeting. Pero ito, parte na po ito. It is not add-on to the ministry of Jesus. It is essential portion, not just part, but essential portion of the ministry of the priest. Ayun, babasahin ko ha. Ang ganda ng sinasabi ni Father Gabriel Amor. Ito po. Jesus, the Son of God, before whom the demons gave no resistance, then conferred on the 12 apostles. Yung kapangyarihan sa pagpalayas ng demonyo, sinong binibigyan niya? 12 apostles. But it is not limited to them. Patuloy natin basahin. On the 72 disciples. No? Father, hindi ako kasali sa 72. Sana na 73 na yan. Pag 73 ako. Patuloy. Not only to the 72, but on us. And on all believers. In Him, the power of driving out demons, using the power of His name. So, kita ninyo? Hindi lang pala ang 12 apostles. Hindi lang pala ang 72 disciples. Believers. Buong umaga, tinuturo namin sa inyo yung prayer o sacramentals, prayer of deliverance. Okay? Anong gawin ninyo ngayon? Sa pag-uwi ninyo, dahil you receive and you practice cares. Take note, practice cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, the source of everything. It is Jesus, the bread of life. Bilihan basta-basta. Kahit anong taas ng posisyon mo, kneel down before the Blessed Sacrament. We are nothing before Him. All our achievements are nothing before Him. All our good works are nothing. All our success and achievements in life are nothing. We are nothing. No. John chapter 15, 0 na? Or 14. Sabi niya, you are nothing without me. Semiminical potestas facere. Sa Latin pa. But with me, you can do something. Anong kailangan natin? With Him, we can do something. So I hope, sa pag-uwi ninyo, lalo lang na may sakit, i-deliver nyo yung bahay ninyo. Using the prayer of the church, yung Father Sikiyang prayer, grabe yun. Ang daming mga testimonya na abot ko. Narinig ko galing sa mga tao na laging sumusubaybay sa atin. Natutuwa ba kayo ngayon? Patuloy nating basahin na. There are numerous in attestation of the fathers of the church in the first 3 centuries that speak of the disciples of the Lord who cast out demons, placing their hands
Oy, mga tatay, mga nanay, placing your hands over your children. Kung may sakit sila, i-deliverance yung anak mo. Alam nyo? Dahil pinagaling. Hindi naman lahat gumaling. Bakit? Natural illness eh. You need doctors. Hindi tayo mga fanatiko. If your illness is natural, listen to the experts. Nakikinig ba kayo sa akin? Okay? Placing their hands of the obsessed. Itong obsession is negative yung pananaw sa buhay. Suicidal tendency. I-pray niyo po yung mga apo ninyo. I-pray using your hand. And then using the sacramentals of the church, the prayer of deliverance, I cast out the spirit of depression of my son. At yung mga anak, sasabihin ninyo, I am broken, tatay. I am broken-hearted, tay. Tapos yung basa. Dami kong nabasa na. Matayin lang ako, hindi pa mabasa ko lahat. So magsagawa ko ng library for exorcism, sa mga exorcist books. And then magsagawa din ako ng library sa mga CFD, in defending our faith, no? Dahil hinahikayat ko yung mga kasamahan ko to read more. Yan ang kasabihan ni St. Augustine. Read in order to live. Ano sabi ni St. Augustine? Read in order to live. Paano mo ma-lead yung mga tao? Wala ka nang binabasa. Stock knowledge. Yung mga tao ay naging stock up. Dahil yung sinasabi mo, paulit-ulit na lang. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Mm-hmm. And then, after sa, kapag matapos na kayo, lalabas ako. And then, apat siguro yung exercise ko sa araw na ito. At sana na-liberate na sila. Hindi ko pa alam dahil sila ang nag-prepare, yung team natin. Yung i-exercise ko. And then, lalabas ako, after 2 or 3 na-exercise ko, lalabas ako and then mag-anointing of the sick ako. And then picture. Pag gustong magpa-picture tayo. Para meron kayong ipahagwa sa iringin ninyo. Gagawin ako. Bago ang papailuag, pila ka bakit. So after na, sa ating anointing of senses. And then, all priests are healers. Bigyan natin papuri yung mga pari na. All priests are healers. Yung paris priest namin, Father Lasinggo. Healer ba yan? Yes! Sacrament is not about the priest. It is about Jesus. Amen? Father, palakiro yung pari namin, Father. Yung iba ay maraming spirihan. Ang iba na may spirihoy. It is not about his own weaknesses. It is about Jesus. When you go to the priest, you receive Jesus. Not his weaknesses, not his shortcomings, but the sacrament. Sacrament instituted by Jesus to give grace. Tinatawag yan ex opera operato. Latin po yan. Ano? Ex opera operato. Ulitin nyo. Ex yung operation, effectiveness of the sacrament, hindi magdepende sa pari na nagbigay. Saan yan nadepende? Bakit effective yan? Kahit duang pa yan nagbigay na yan. Walang direksyon sa buhay. Effective yan because of Jesus. Because the priest is in persona Christi. He's doing in behalf of Jesus, not in behalf of himself. Ex opera. Kulang itong misa ko. Lasing ko itong pare. Sinusubahan ko. Akala ko yung best friend ko ng pare. Lasing ko pala itong pare nito. Hindi si Kristo itong tinanggap ko na tinapay. Hindi yan nakafocus sa yung pare na walang direksyon at si Saint Padre Pio. Tanong ko sa inyo, yung misa ni Padre Pio at yung misa ng walang direksyon na pare, bugoy, nag-addict ng pare, sino ang pinakabanal? Yung
Padre Pio or yung pare? Na direct drug addict? Same. Very good. The same. Sanctity. Alam niya. Kung hindi mo magustuhan yung parish priest mo, huwag kang pumunta sa ibang parokya. Hindi ko sa pag-ibig mo. Hindi na pumunta ba? Ang dagwa ay. Hindi yung pare pinuntahan mo doon. The bread from heaven. Amen? Amen! So sana ay naintindihan niyo po yung teaching ng ating simbahan. So ngayon, i-bless ko yung sacramentals ninyo. At pasensya na kayo sa lugar natin. Temporaryo lang po ito. At may nagbigay na sa atin ng 1.2 hectare. And sana po ay susunod ng mga buwan ay ma-donated na bago natin itayo yung permanent office of the Diocese of Cantularan. At pwede din kayo magbiyagay ng isang hollow block. Well, makinig kayo. Isang hollow block, isang kabilya. At kung bisita kayo, then magtatayo tayo ng dormitory para may matirahan kayo. And then, yan ang gagawin natin sa sunod ng mga araw. Pasensya na kayo sa lugar, masikip. Bakit? Dumami kayo. Amen? So, i-bless ko na. Una kong i-bless yung asin ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You teacher of salt, I purge you evil by the leading God, by the true God and the holy God, by the God who ordered you through the saints the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt with the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, deep and fathom and wickedness, and Satan's cunning be banished. And let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead in the world before. Almighty, everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would deign of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit through Jesus Christ our Lord. Amen. Lahat ng salt ninyo ay hindi na yan ordinary salt, holy and exercise salt. Because of the church. Okay. At sana po ay lagay niyo po yan sa respetadong lugar. Okay? Ang unang gumamit niyan ay si Prophet Eliseo sa 2 Kings chapter 20 verse 2 verse 20. Niligtas niya yung bayan ng Diyos using the holy salt. Anong gamit niya? Holy salt. At yung salt ninyo ay hindi lang holy salt. Holy and exercise salt. Sunod natin i-bless ang tubig ninyo. You, creature of water, I purge you evil by the leading God, by the true God, by the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to braces against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, by the power of the self-same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world before. O God, who for man's salvation does dispense wondrous mysteries with the efficacious sign of water, hearkens our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy a spirit of goodness and air of peace, freed from painful and needy snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them, that worldly envy banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. With the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lagyan yung kaunting salt, ang tibigin nyo, kaunti lang. The Lord be with you, author of invincible strength, and King of conquerable empire,
ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the very enemy, who bounty put down hostile influences. Prostrate and first we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it. With the Jewish witness, wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous serve dragon afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Yung tubig ninyo ay holy and exercise water. Sunod natin bless ang olive oil ninyo. Hindi ko natapos yung security guard natin. Alam nyo, yung mga pinabless ng asawa niya na olive oil, dinala niya sa bahay. Yung kanyang, itong security guard natin, hindi matabla ng bala. Pinupunasan niya ng holy exercise oil yung likod ng asawa niya. Sabi niya, ang init! Ano yung nilagay mo sa likod ko? Pinainom nila ng holy exercise. Yung mga demonyo, ang dami sa kanyang katawan. Never, never, never bring us to Darwin. Wait, nakilala ko sa mga demonyo. Bakit kaya nakilala ko nila? So, hindi pa naman kami nakita nung panahon yun. No? Baka yung demonyong yun ay follower natin sa Facebook. At nung dinala siya dito, ang daming demonyo talaga. At na-converted siya, hindi sa toko. Na-converted siya using the holy and exercise. Natutuwa ba kayo? Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Ordinary lang po yan, pero after blessing, hindi na po yan ordinary. Because of the prayer of the church. Maraming sakit ay pagagalingin niya. At marami na kaming mga narinig na mga milagro. Amen? Natutuwa ba kayo? Yes. At sana ay, huwag niyo ipagdamot yan. I-share niyo yan sa mga nangangailangan. Kung may mga sakit, i-bless niyo sila. I-share niyo sa mga magulang. And then, do a little catechism po. Para marami tayong matutulungan. So, i-bless natin yung oil ninyo. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, it casts out the demon from you, but God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain, that Osiris' power, the devil's legions, and all Satan's attacks, and machinations, be dispelled, driven afar from this creature oil, that bring health in body and mind till we use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son and Lord, the power of the Holy Spirit, the advocate, as well as the law of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead world before. Lord God Almighty, before whom the whole angels stand in awe, and also the service acknowledge, that please should regard feebly and to bless and hallow this creature oil, which your powers then press from the juice of olives. You ordained something the sick, so that when they made well, they may give thanks to you. The living and true God, grant you pray that those who use this oil will be delivered from all means of averting any kind of adversity from man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never concern. Benedictine cross, Benedictine needles, Benedictine crucifix, secret images of God, secret images of the saints, secret images of the angels, secret images of all relics, scapulars, bell, handbook, all your religious items in your hand. General bless ang sunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent, terrible weapon against the attacks of devil one and his legions. With these sacramentals, might will restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the affection of your priests and people, to whomever. These are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, and ineligible spirits flee in fear, if they dare to harm or even approach.
in the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. May Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask through the same Jesus Christ, our Son and Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exercise sacramentals. Okay? Every time you use the sacramentals with great faith and with great devotion, you receive partial indulgence. No? Partial indulgence. Sana ay nakikinig kayo sa homily ko sa Santo Niño po. Para yan po ang maituro ninyo sa mga apo ninyo, mga anak ninyo, higit pa yan sa ilang hektaryang lupa. Kaya kung iwan mo yan without last will of testament, mag-ilog ng iyong mga apo, magpatay, magkinihaan, ng sad reality. Amen? So, the best na iiwan natin yung katotohanan sa mga bata ninyo. Amen? So ngayon, magsimula na tayo. Tatawagin yung pangalan ninyo. And after that, lalabas po ako for anointing of senses, sacramentals po yan. And then anointing of the sick, mabigat po yan, it is a sacrament. And then, sa mga hindi na makalakad, ibibigay ko po yung sacrament of Eucharist sa mga nahirapan na sa paglakad. At be patient lang dahil marami kayo. Hindi, yung nauna ay uunahin talaga natin. Yung nasa huli ay mahuhuli talaga. Dahil walang, fair po yung pag-treat namin sa inyo. Mayaman at hindi mayaman, fair po tayo lahat. Amen? And then, magsimula na ako dito, ha? Pagdasal nyo na makalabas pa. At relax lang kayo, activate your faith, huwag kayong matakot. Amen? Increase your faith, increase our trust to Him. Noong isang araw, ay may pupunta dito from Zamboanga. Ang layo, no? Zamboanga City. Galing pa sila sa Abu Dhabi ba yun? Galing sila sa... Yung asawa niya ay isang protestante. After pakikinig niya dito, sabi niya, Father, balik na ako sa Katoliko. Ngayon, Katoliko na po siya. Amen? Amen. At sinabihan ko sila, call your guardian angel wherever you go. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love, to meet me here. Ayun, ituro niyo yan sa mga anak niyo. Tiguang na ko, Father. Kahit matanda na tayo, my guardian angel pa rin tayo. Nung sinabi ko yun sa mga tao, at na-attest po yun sa asawa niya. When we do the litany of the angels, sabi ng mga demonyo, amen po yung katawan niya. Huwag mo kaming palayasin, Darwin. Amen yung katawan niya. So, when we do the litany of the angels, sabi ng mga demonyo, nandito ka na naman, Miguel. Huwag mo kaming huwag mo kaming sunugon sa Tagalog. Sa Tagalog, sunog? Sunugin ba rin? Sunugin ba rin? No? Apuyin, no? Kala ko apuyin, no? Huwag mo kaming sunugin. Lalabas na kami, Michael. Ganito na yung guardian angel na na-amaze yung protestante. Sabi na. And then nag-design siya, dahil Katoliko siya nung bata pa siya, nabinyagan siya, bautismuhan siya sa pagkakatoliko nung bata pa. So anong gawin ko, Father, dahil babalik ako? Bautismuhan ba ako muli? Hindi na. So professional faith, umpisal ka. And then, sabi ko, welcome home. No. So grabe, no? No. And then, tuwang-tuwa po yung buong pamilya. Bakit po? Grabe yung improvement. Kahit dalawa lang yung, 2 times lang nag-exercise tayo. One time, dalawang beses nag-deliverance yung team, at 2 beses din ako nag-solo exercise sa kanya. At malaki na talaga yung improvement niya. Yung una dito, no, nung pagsimula ko pag-exercise, in the name of Jesus of Nazareth, yun, tumakbo! Sabi ko, niya, bakit ka tumakbo kanina? Hindi naman ako tumakbo, Father. Pero hindi niya alam ang pangyayari. Tinanong ko yung nanay niya,
At yung pinakita ko sa video, ito may video kami. Pero sila lang pinakita namin. No? So, binibidyohan namin every time mag-exercise po ako. So ito, ano ginawa mo ito? Hindi ko alam yan, Father, na tumakbo ako. Tumakbo palabas. Buti na lang nalock yan. Hahabulin sana yung nasa labas, no? Huwag kayong matakot ha, activate your faith. Amen? So magsimula na ako ha, for solemn exorcism dito sa loob. Nandyan din yung tabernacle po. Nandyan si Cristo. Ayan na, confident ako na makalabas pa mamaya. No? Kasama ko yung King of Kings, Lord of Lords, God of Gods. Amen? Amen! I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Bigyan nating papuri ang Diyos. Amen! Natutuwa pa kayo ngayon? Nagyaya na. So ngayon, tatawagin natin si Ate Mayet na yung mga attendance ninyo ang una nating tatawagin. Okay? Simulan na tayo.